more delicious, convenient, and versatile meals? Sure to make them say, for easy cooking, it's Olay you need. Hoy, Pangga, ikaw ba ay napapagod araw-araw sa paghahanda ng inyong pagkain? For sure. Kasi nga 'di ba, maghahatid ka pa ng mga bata sa school, 'di ba? Maghihiwa ka ng mga sibuyas, bawang para nang sa ganon ay may panggisa ka sa uulamin niyo sa pananghalian. Mga Pangga, kung hanap nyo ay masarap, versatile at sobrang easy gamitin, meron tayong Clara Olay dahil Clara Olay ang sagot sa iyong pangangailangan. Swak sa kahit anong lutuin, mapapasta man yan, ulam o dessert, ang bilis at ang sarap nito gamitin, Pangga, ha. Gawing espesyal ang bawat kain dahil for easy cooking, it's Olay you need. It's Clara Olay. Yes, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero we are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo, sabihin mo magandang umaga ulit, Metro and Mega Manila. Ako ay nagbabalik sa Himpapawid upang maghatid sa inyo ng ilang update sa inyong paboritong artista dahil kagaya nga ng sinabi namin ni Kapitana Sisa kahapon, ito lang ang katanging-tanging programa na may 20% na balita at 80% ang dugsyuhan. Nasa sa inyo na kung siseryosohin nyo. Diba? Oy, magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayan, dahil tayo po ay live sa ating mother page, sa ating Facebook page ng 106.7 Energy FM Manila. Ayan, magtungo lamang kayo dyan or bisitahin nyo yan kung nais nyong makita ang inyong Tita Cora. Or kung gusto nyo rin naman na masilip ang aking itsura, ayoko kasing sabihin ng kagandahan kasi masyadong mayabang, di ba? Ayoko nang ganon, hindi tayo ganon, di ba? Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ito ang Baklita sa Woo Woo Woo! Magandang umaga ulit sa ating mga tagapakinig dyan sa bandang Kabikulan, ha. Kanina nga ay nakatanggap tayo ng ilang impormasyon sa ating mga kababayan dyan sa Kabikulan. Ayan, nakataas pa rin ang signal number 3. Ayan, sa ilang parte ng Luzon, kagaya na lamang ng Pangasinan at La Union at ilang central and southern na portion ng Ilocos Sur. Naku, nakakalungkot, In fairness, medyo maagap ngayon ang ilang local government sa pagdideklara ng walang pasok sa mga paaralan kasi nga ayaw nga nila kayong puyatin, 'di ba? Tsaka syempre, magi-eleksyon na. Ay, no! Cannot be! Hindi ganon, darling. Baka pag hindi nila dineklara na wala kayong pasok, hindi nyo sila iboto. Alam nyo, kagaya ng pinost ko kahapon, ngayon yung makikita yung mga tao na gusto talaga kayong pagsilbihan. Kasi yung mga nag-file ng candidacy, naku. Mga sir, mga madam, pagkakataon nyo na ito upang ligawan ng ating mga kababayan na inyong paglilingkuran in the future. Abutan natin ng tulong ang ating mga kababayan na ngayon ay nasasalanta ng bagyong Christine. 'Di ba? Lalong-lalo na diyan sa Kabikulan at parting Quezon.
Nakikita naman natin sa mga pahayagan na telebisyon at syempre naririnig nyo ang ilang updates dito sa Energy FM na talagang 70% nga ng Kabikulan, lalo na dyan sa Naga, nakaranas ng hagupit ng bagyong Christine. Naku ha, in fairness medyo malakas talaga itong bagyo na ito. Hindi biro yung ibinuhos na ulan nito dahil sabi nga ng ilang eksperto, pang 3 buwan daw yung bagyo na na ibinuhos nitong si Christine. 'Di ba? Buti pa yung bagyo binubuhusan ng dilig. Yung hindi. Wag mong ibaling yung iyong atensyon sa mister mo, 'di ba? Paparinig ka sa mister mo na buti pa yung yung bagyo, 'di ba? Nagbubuhos ng hoy, hindi. Hindi ka mababasa ng bagyo. Hindi ka pagpapabasa. Ay, magandang umaga sa lahat ng mga misis na mainit ang ulo dahil hindi na naman sila nagtabi ng kanyang mister. Naku, nakakaloka ha. Bakit nga ba ang mga misis mainit ang ulo nila kapag hindi sila tinatabihan sa pagtulog? 'Di ba? Bakit ganun? May mga kilala kong ganyan. Laging gawa-gawa ng issue kapag hindi tinatabihan. Oy, good morning sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila ha. Naku, mag-ingat din kayo kasi basa ang daan. Syempre, magdahan-dahan tayo sa pagmamaneho. Speaking of pagmamaneho, meron nga nagpapabati sa atin, nag-message sa atin kanina. Sabi niya, Tita Cora, pa-shoutout kami ng anak ko na si Mary Jane. Ayan, hindi ako nakabiyahe ng Lalamove dahil sa ulan na malakas. Nako, in fairness kayong mga nagdi-delivery rider, 'di ba? Mag-ingat-ingat po tayo. At kung kaya naman nating bigyan ng tip yung ating mga delivery rider, ibigyan nyo din sila kasi nga mahirap nga. 'Di ba? Konti lang nagpapa-deliver at the same time may mga sinusuong din sila mga baha. 'Di ba? Maawa naman kayo, hindi yung pagdating nila sa inyong tahanan, ki-question niyo pa bakit ang tagal-tagal nila, 'di ba? Huwag ganon. 'Di ba? Hindi naman nila kasalanan kung bakit tunaw na yung halo-halo mo, 'di ba? Pero kung 3 araw na yan hindi pa na-deliver, pwede ka na magalit, B, 'di ba? Ano na yan? Hindi na kakaiba na yung ginawa ng delivery rider. Pag 3 araw nang hindi na i-deliver yung mo, halo-halo mo. Oy, magandang umaga rin. Nanonood sa atin si Ate Bajoy at si Adeline. Good morning sa inyong lahat mga kabayan ko, mga pangga ko, mga kumari ko. At sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, eto ang chika for today's video. Ayan, naloka nga ang mga netizen dahil sa nangyaring bagyo, di ba? Pero eto ang mas nakakalokang balita. Naku, nakakaloka talaga ito. Dahil nga marami ang nag-alala, lalo na sa mga fans ng parokya ni Edgar. Dahil kasama ang grupong parokya ni Edgar sa napakarami nating kababayan na nabiktima ng bagyong Christine matapos ma-stranded sa Sorsogon. Hindi nakauwi sa Manila ang bokalista at bokalista ng naturang grupo, pati na ang kanyang mga kabanda matapos hagupitin ni Christine ang iba't ibang bahagi ng Bicol Region. Ayan, sa kanyang Facebook account ay ibinalita nitong si Chito Miranda na hindi na sila muna makakabalik ng Maynila dahil kansilado raw lahat ng flights at hindi rin pinapayagan ang road trip at medyo delikado yan. Kaya naman ipinanalangin, ayan, nabubulol tayo, ipinag-orasyon. Diba? Ipinag-pray. Para mas madali, diba? Okay na tayo? Okay na? Perfect ka? Di ka nga, beautiful. Hoy, hindi ganon. Diba? Kaya ipinanalangin ng ilan sa mga tagahanga ng parokya ni Edgar ang naturang banda dahil nga isa sila sa mga naapektuhan ng bagyong Christine sa Sorsogon. Gayunpaman, nabalot pa rin naman ng katatawanan ang na-post nitong si Chito Miranda sa kanyang Facebook page dahil nga sa mga netizen. Diba? Ang mga netizen, napakatataba talaga ng utak. Habang nasa gitna tayo ng dusa, nakukuha pa rin ng mga Pilipinong mag-isip ng positibo at nakakatawang mga bagay.
Dahil humiling nga ang ilang fans ng parokya ni Edgar na gumawa ng awitin ang naturang banda na pinamagatang SSS daw. Alam niyo ba kung ano yung SSS? Siyempre, hindi ito yung SSS na natin, na nakasanayan natin. Ito yung SSS na stranded sa Sorsogon. At hinihingi nga ng ilang fans na gawan ito ng awitin ng naturang banda ang parokya ni Edgar. Malay nyo naman, di ba? Napakataba ng utak ni Chito Miranda, di ba? Yung order taker, di ba? O, ang dami niyang ginawang kanta, gitara, ano pa ba? Ano pa ba yung mga alam niyong kanta? Mang Jose. Ha? Ano? Ligaya? O, Ligaya. Ano pa ba yung mga awitin ni Chito Miranda? Ikaw ba, Pangga, ano yung paborito mong awitin ng bandang parokya ni Edgar? Samantala, kaugnay ng balita na yan, Pangga, kahapon nga din, ayan kasi may mga ibang mga kakilala tayo sa showbiz na medyo nagtaas ng kilay dahil napag-uusapan na lang din naman. Dahil nga usap-usapan din, ang naging post nitong influencer na si Rosemar Tan. Nakakaloka naman kasi itong si Rosemar. Di ba lagi kong sinasabi, hindi ito tungkol sa kung ano ang sinasabi mo, tungkol ito sa kung papaano mo sinabi. Naloka ang ilang netizen, mare, dahil nga itong si Rosemar Tan may post nga sa kanyang Facebook na hindi nga ikinatuwa ng ilan nating mga kababayan, lalo na ng mga nasalanta. Sa naturang post, sinabi nga nito na ang hirap isipin na habang kami, ayan ha, medyo nakakaano nito na habang kami ay nakahiga sa malambot na kama, ay kagigising lang at naka-aircon pa. Nako, ang daming bata at matatanda na hindi alam kung paano ililigtas ang sarili sa Bicol dahil nga sa baha at bagyo. Alam mo, actually, naisip ko lang, malinis ang intensyon nitong si Rosemar In fairness to her, malinis ang intensyon niya, hindi niya lang alam kung paano niya ilalatag ng maayos yung kanyang thoughts, yung kanyang sasabihin sa social media. Kasi siguro importante may admin ito sa social media para nang sa ganun, 'di ba, naaayos yung bawat post. Kasunod niyan, may mga komento nga na hindi nga maganda at kumalat na nga ito, nag-surface ito all over the internet at talaga namang kinagalitan ng mga netizen. Pero huling balita ko magbebenta daw ito ng isang sports car upang lang sa ganon ay itulong sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. O, diba? From Chito Miranda to Rosemar Tan. Gusto mo yon? Gusto mo yung parokya ni Rosemar? Tas ginitara ni Diwata. Nakakaloka! Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa mundo? 'Di ba? Pero Pangga, sinasaluduhan ko ang lahat po ng ating kawani ng gobyerno na ngayon po ay nag-i-effort at nag-i-extend ng kanilang mga tulong, lalong-lalo na at ang ating mga kababayan ngayon all over the country. Actually, mostly ng mga lugar sa buong bansa ay inuulan ngayon. Kaya naman maraming salamat syempre. Palakpakan naman natin. Palakpakan naman natin ang ilang kawani ng ating gobyerno na talaga naman nag-i-effort na tumulong sa ating mga kababayan all over the country. At sa lahat ng mga kababayan natin sa ibayong dagat na ngayon ay may mga kamag-anak na nasasalanta ng bagyo, ipagpatuloy po natin ang pagdarasal. Di ba pagdarasal nga natin ng parokya ni Edgar na sana ay ligtas sila, di ba, sa Sorsogon? Ano ba naman yung ipagdasal din natin ng ating pamilya? Oy, hindi biro itong pinagdadaanan natin At kung ako po ay ibabash ninyo dahil ako po ay tawa ng tawa ngayon At baka sabihin nyo insensitive ako masyado sa pagpapatawa ko ngayon. Nako, wag po kayong mag-alala. Ginagawa ko po ito upang nang sa ganun ay pag-aaninin. Ano ba yun? Pag-aanin ang loob, 'di ba? Yung kalooban ng mga taong nagdaraan sa kalungkutan ngayon dahil sa mga nangyari sa kanilang mga tahanan diyan sa Kabikulan. Alam mo, nakakalungkot eto
tama yung sinabi ni Rosmare, marami tayong mga kababayan ngayon na maayos ang kalagayan dito sa Metro Manila. Yung iba pa nga naka-aircon, diba? Tapos yung ilang nating mga kababayan naman sa Bicol, wala nang mauwian, wala nang babalik ang tahanan dahil totally talaga na wash out talaga sila ng bagyo, diba? Nakakalungkot isipin. Kaya kung meron tayong mga spare na na kahit siguro mas maganda siguro bigyan na lang natin sila ng sapat na halaga, 'di ba? Pera na lang ibigay natin kasi 'di ba kung ipapadala pa natin doon yung niluto nating apritada, baka naman pagdating doon panis na, 'di ba? O kung may kababayan, may kumari tayo na doon nakatira sa Albay o kung saan pa man dahil nga naasalanta ng bagyo. O itanong mo kung merong money transfer, i-transfer mo na yung pera sa kanya upang nang sa ganon, meron siyang pambili ng pagkain kasi may mga ilan pa rin namang store na bukas diyan kahit na bumabagyo, 'di ba? Alam natin ang pakiramdam pangga ng nagugutom at nangangailangan. Kaya malay mo, 'di ba? Iba kasi ang magbiro ang tadhana. Kung tayo naman ang mangailangan someday, tayo naman ang tutulungan. Masarap nang nakakatulong at maalala tayo ng ating mga kababayan na tumutulong tayo kaysa naaalala tayo sa masama nating gawain, 'di ba? Take it from me, Tita Cora. Ang sarap kaya na pag pinag-uusapan ka, positibo yung pinag-uusapan, hindi negatibo. Pero kasi hindi mo rin maiaalis, may mga tao pa ring inggitera na kahit anong gawin mo, 'di ba? Jejeera. Talagang sisiraan ka, parang wala kang ginawang tama sa buhay, 'di ba? Ay, tinamaan siya. Ay. Minute ulo niya. Ay nako Pangga, basta ang importante ligtas ang ilan nating mga kababayan dito sa Metro Manila at ipagpatuloy natin ang pagtulong at pagdarasal para sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo dyan sa South, Kabikulan, sa bandang Quezon at ilang parte pa ng ating bansa na ngayon ay nasasalanta ng bagyo, 'di ba? Hindi lang mga artista, lalo na yung mga artista diyan, kung may sobra-sobra naman kayo, bakit naman hindi? Ako kahapon meron na akong binigyan sa parte ng Kabikulan. May mga nilapitan ako na na alam kong may kapangyarihan upang nang sa ganon ay makatulong din sa ating mga kababayan. Yung ilan nag-respond pero yung iba hindi. Nako! Bakit naman ganun? Uy, wag kayong ganun. Si Carmi Martin digital, bahala kayo diyan. 'Di ba? Pero kung wala naman kayong maitutulong, malaking tulong na yung maipagdasal nyo man lang sila, 'di ba? Hindi yung nag-iinom ka habang yung iba nating kababayan talaga namang sinasalanta ng bagyo. Yun ang insensitive. 'Di ba? Sandamukal na kawalang hiyaan 'yon. 'Di ba? Maawa ka naman sa ating mga kababayan, yung ipangtutungga mo diyan, ibigay mo na lang sa kanila. Nagugutom na sila ngayon, nilalamig na sila ngayon, kaya itigil mo na 'yan. Naluloka ako sa iyo kung nakakalabas lang ako sa radyo, talagang dinunggol na kita diyan. Di na ako natutuwa sa pag-inom-inom mo ng alak. Bakit nagiging ganun yung boses natin? Oy Pangga, pinapatawa lang kita. Panatilihin mong nakangiti ang iyong mga labi at maging positibo sa araw na ito ano't ano man ang mangyari. Dahil ito pa rin ang programang Baklita sa Woo Woo Woo! Na-segue ko, kala mo hindi At ito ang istasyong same pero iba! Uy, ituloy-tuloy pa rin natin ang tugtugan. Dito pa rin sa number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo, sabihin mo.